Our mass sponsor for the day is Joey and Maan Gambala and family, and Viola family. Thanksgiving of Garcia family. Birthday Thanksgiving of Benedicto Navarro, Norman Aramillo, Andrew Mercado, Mariel and Makoy Navarro, Wally and Rosie Plaza and family. Speedy recovery of Irene Martinez, CJ Gilberto and Emmanuel Navarro, Edgardo Bugarin, Irene Garcia, Angela Barreiro, Wally Plaza. For the souls of Emmanuel, Leticia and Benedicto Navarro, Captain Abelardo and Dr. Ofelia Garcia, Manuel Aranillo, Angela Rosete, Feli Santos, Elmer De Leon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong tagapagmisa ay si Reverendo Padre Jimmy Leron, OFM. Magsitayo po ang lahat. Pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumanyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, kalumha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugulita ay lalo naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelius si Pedro at nagpagirapa sa harapan ito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumitig kayo, ako'y kauning tulad ninyo." Ngayon po lubusang natatto na walang itinatali ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo sa kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkaluban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga anghel na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, tulad natin sila'y pinagkaluban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makakahadlang na binyagan sila sa tubig? At inuutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, dinilig nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoon, nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat ang ginawa niya ay kahangang-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na nakabuya ang mahal ng tagumpay. Panginoon, nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niya ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong, nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may dala, iyang lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na pumili sa pag-awit. Panginoong, nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang subuin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po.
aking aral. Ang mata ko'y mananahak. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo'y Magbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa ating pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang ating mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang iyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo naaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayo mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo at tumirang sa inyo upang kayo'y pumayo at mamunga at manatili ang iyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Mga kapatid, itong mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gabi na ba? Maliwanag pa. Ang pagmamahal ng isang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo ay dumaan sa proseso mula sa tinatawag na primitive na moralidad ng lumang tipan. Ano ang moralidad ng lumang tipan? O ano ang turing nila sa kanilang kapwa? Marinig natin panimik yung sinasabing lex talionis o kaya'y batas ni Talion. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Kapag ikaw ay nakipag-away at naalis ng iyong isang ngipin, puntahan mo rin ng iyong kaaway, tanggalin mo rin ang kanyang ngipin. Kung tinukot ang iyong mata, tukutin mo rin ang mata ng iyong kaaway. That is the primitive and crude morality of the Old Testament. Ang pangalawang level ay yung pagmamahal ng mga pagano. Ano yun? Batiin mo ang bumabati sa iyo, mahalin mo ang nagmamahal sa iyo. Magbibigay ka ng regalo sa taong makapagbigay sa iyo ng regalo in return o isang susuklian ang iyong kagandahang loob. Yan po ang moralidad ng mga pagano. Pagbigay ka sa mga may kapasidad na magbibigay din sa iyo. Ngunit mga kapatid, sa level ng mga pagano yan,
Pero kung minsan ay ginagawa natin yan, lalo-lalo na kapag panahon ng Adviento, malimit po tayong nakakaroon ng exchange gift. Di ho ba? Okay, yung exchange gift ay meron pag-usapan na kung magkano ang iyong exchange gift. Kung 500 ang usapan, dapat 500. Pero kung nakatanggap ka ng pamaypay, anong sasabihin mo? Nalugi ako sa aming exchange gift. Bakit ko sinasabing nasa level ng mga pagano? Exchange gift nga magpapalitan lang kayo ng regalo. Pero hindi pa yan. Pagbibigay ka ng regalo sa exchange gift sapagkat meron ka rin inaasahan na tatanggapin. Malugi ka man o hindi, may tatanggapin ka sapagkat yan ang usapan. Pero hindi gaano natutupad yung halaga na usapang halaga ay dapat ganito, tutuparin ng lahat, pero hindi gaano natutupad. Yan ang level ng pagmamahal ng mga pagano. So tayo namang Kristiyano, ano ang ating pagmamahal? Siguro maganda kung beautifully expressed sapagkat sinasabi ng mga eksperto, love has no frontiers and no boundaries. Walang hangganan. Beautifully expressed when si Pedro ay mahilig po yan makipag-bargain sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya ay tipikal na Hudyo, ang pagpapatawad ng mga Hudyo ay nagigilan lamang. 3 beses ang pagpapatawad ng mga Hudyo. Pero si Pedro ay meron ding adhikain, tinampasan niya yung tinatawag na tumatawad palagi si Pedro. So sa kanya, di mo ba, Panginoon, 7 beses na patawarin ko ang aking kapatid na palaging nagkakamali. So, nilampasan ni Pedro yung pagpapatawad ng isang Hudyo 3 beses. Si Pedro gumawa siya ng kanyang sariling suggestion sa ating Panginoong Jesucristo 7 beses. Sa mga Hudyo, mga kapatid, yung number 7 ay mahalaga yun. Sapagkat any number multiplied by the number 7, ang product po niya na multiplication ay tinatawag na the number of completion and infinity. Kaya kay Pedro, yun na yung kanyang huling paraan sa ating Panginoon. 7 beses ang kanyang suggestion sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya anong sinagot ng ating Panginoon? Hindi, Pedro, kung ikaw ay aking tagasunod, you must forgive your erring brother 70 times 7 times. Ibig sabihin, walang hangganan ang iyong pagpapatawad. Yan po ang ibig sabihin when we say, love has no frontiers and no boundaries. Mahirap po magpatawad ng isa. Di ho ba? Sa totoo lang, yung karanasan natin, mahirap magpatawad ng 1 beses. Sa Hudyo, 3 beses. Yun ang kanilang, ayon sa kanilang kultura at moralidad. Pero si Pedro, lumampas siya 7 beses, Panginoon. Pero sabi ni Jesus, no, Peter, ibig sabihin, you must forgive not only 7 times, but 70 times, 7 times. Ibig sabihin, walang hangganan ang pagmamahal ng isang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang ibig sabihin ng tunay
na pagmamahal ng ating Panginoon sapagkat noong siya ay pinako na sa krus, ano ang kanyang sinabi sa mga nagpako sa kanya sa krus. Yun ang ibig sabihin when we say love has no frontiers and no boundaries. So love even the most unlovable persons in your life. So yung po mahirap makalin na tao ay yan yung hahamon sa iyo. He would be the very person to make you a real Christian. Hindi yung palaging bumabati sa iyo o nagbibigay sa iyo ng regalo, kung hindi yung napakahirap intindihin, napakahirap mahalin, yan ang taong hahamon sa iyo upang ikaw ay maging isang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa linggong ito, alalahanin natin yung taong napakahirap mahalin o napakahirap patawarin. Yan yung tao hahamon sa iyo upang ikaw ay maging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ko Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilipin, nanaot sa kinaroroonan ng mga lumaman. Nang may ikatlong araw na buhay na mabuti, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa dito at huhukom sa nakabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsinuhod po ang lahat para sa orasyon, Imperata at Pedentum Puerum. Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan, at ng mga kahanga-hanga kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagkumbaba kami sumasawang ipagkaloob mo, na ipagadya kami sa matinding init, na bumabagabag sa mga tao ngayon, humahadlang sa mga gawain, at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan, upang tubigan ang aming mga buti at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang napipintong krisis sa tubig at kuryente, at papili ng aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa mudya ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunad mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon ng iyong bayan ay maging abala sa magbubungang gawain at mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawaan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha, at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwala ang tagapangalaga ng iyong nilikha, upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at pangluluskay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kami lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino
sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin, ipinamimintuho namin sa Kanya, para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayang labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Santa Rosa ng Lima, San Lorenzo Rubis, San Pedro Calungsod, magsitayo po ang lahat. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ito'y kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, para mo ng awang gawin mong banal ang mga alay naming iyo sa kadugdan. At kami gawin mong kain sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ay marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang naghahain ka lang mong kinalugdan. Ito ang nilugati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paning naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na binuhol. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya tinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Francisco na aming Papa, Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng buong lakas loob. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. sanlibutan, mapalad ang manginanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa iyong lakas. Bilang bungang masagana na dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, taglalin ninyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos.